Mga kawok, with Lan, kamusta kayo dyan sa Quezon City o saan man sa mundo? Ako si Lan at welcome back sa hashtag Walk with Lan, ang channel na nagbibigay ng katotohanan sa gitna ng gulo ng Philippine politics. Today, we are diving deep into a hot topic. Huli, huli ang kasinungalingan ni Defensor. Propaganda nga lang ba ang impeachment complaint kay PBBM? Isang dating kaalyado ni Bongbong Marcos, si Mike Defensor, biglang lumalaban. Sabi ng iba, liar daw siya. Pero teka, facts muna tayo ha. Susuriin natin ang ebidensya, ang procedural drama, at bakit ito importante para sa kabataan at OFWs tulad ninyo na gustong makita ang tunay na pagbabago. Parang teleserye ito ha, pero walang script. Pure facts lang ha. Stay tuned dahil sa dulo, ikaw ang magdidesisyon. Hit that like button if you are ready for the truth bomb. Una, kilalanin natin si Mike Defensor, dating congressman, spokesperson ni Gloria Macapagal Arroyo at miyembro ng Unity Team na nagkampanya para kay PBBM noong 2022. Actually, some of the rallies, pumupunta pa tayo diyan sa Quezon City. Tumakbong mayor po yan, si Mike Defensor, noong 2022. Tapos pumupunta pa tayo dyan, marami. Dyan sa Quezon Avenue, dyan sa Roses, sa Circle. Marami pa po. Tapos pumunta pa rin po tayo dyan sa Pasay. Pasay ba yun? Paranaque. Nandun din po yan si Mike Defensor. Pero ngayon, siyang nangunguna sa third impeachment complaint laban kay Marcos. Bakit? Dahil ayon sa kanya, remorse daw siya. Nagsisisi sa pag-support kay PBBM. Sa isang interview sa Billionaire News Channel noong January 2026, sinabi niya, I made a mistake supporting him and now I'm rectifying it for the country. Defensor's background shows he's no newbie. Siya ay involved sa health policies bilang Anak Kalusugan Party List representative at may track record sa anti-corruption efforts. Pero critics say he's a flip-flopper. Parang ex na biglang nagsabi ng I deserve better, but in politics, it's for the bayan. Sa kanyang complaint, inaakusahan niya si PBBM ng culpable violation of the Constitution through unprogrammed funds na 1.4 trillion pesos diverted to flood control projects without proper funding sources. Ito'y hindi chismis. May SARO, Special Allotment Release Order, documents as evidence. Para sa mga kabataan, guys, ito'y about accountability. Kayo na nag-aaral o nagtatrabaho abroad, gusto nyong mapunta ang taxes sa tama, di ba? OFWs, imagine your remittances funding corruption. Hindi yan fair. Sino sa inyo ang nagsisisi sa boto noong 2022? Comment down below. Ngayon, tackle natin ang main question. Huli ba sa sinungalingan si Defensor? Sabi ng pro-Marcos post X, like from liar daw siya. Gaslighting the public with failed rallies in Cebu. Sa Cebu motorcade niya, tinawag niyang martial law ang pagharang ng pulis. Pero facts show, it was an illegal rally without permit. Pero teka, look deeper. Sa October 2025, inakusahan si Defensor ng paggamit ng falsified affidavit ni Orly Gotesa. Pressured daw ni Saldico at Martin Romualdez. Pero sa 2026, si Saldico mismo ang gustong mag-testify bilang witness sa impeachment via Zoom pa. Parang plot twist sa K-drama, yung kontrabida becomes the hero's ally. Sa interview niya, Defensor clarified, walang fake witnesses. May paper trail sa SARO for flood control scandals. Sabi niya, I'm sorry, kaibigan ko. Siya pero para sa bansa, ito at tungkol sa quarry operations niya sa Rizal. Post-2006 lang at wala raw conflict. Hindi siya nagnakaw sa gobyerno. Critics like Jesus Falsis call him liar for flip-flopping on Saldico. Dati. Ikulong, ngayon, witness. Pero politics is fluid. Remorse is real when facts change. Yan po ang katotohanan dyan. Kayo na nasa abroad, alam nyo ang value ng truth, hindi propaganda. Youth teaches critical thinking. Huwag basta maniwala sa viral post. So, shift tayo mga kaibigan. Propaganda nga lang ba ang impeachment complaint?
Sabi ng Palas, deny sila na involved si PBBM sa pagpigil ng complaints. Pero facts from defensor, ang first complaint ni Attorney De Jesus ay mahina or weak, deliberately, walang substance, based on news articles lang para i-trigger ang 1-year bar rule at protektahan si Marcos hanggang 2027. Parang impeach me na weak para sabihin si baseless, pero ang second sa makabayan or at third group ay strong, graft corruption, betrayal of public trust. Okay. From 2 to 5% under Ramos. Ngayon, 1.4 trillion pesos na diverted to non-essentials like street lights habang delayed ang Metro Manila subway. Saldico claims direct delivery of money to PBBM, command responsibility. At ang procedural blocks, House refused defensors filing dahil wala si Secretary General Gerafil, no? Obstruction daw influenced by Malacanang. Ito ay continuation ng Marcos regime corruption, allowing reckless spending. Para sa mga kabataan, kayo ang magbabayad nito sa utang. Sa mga OFWs, your hard-earned money funds this, hindi para sa bayan, kundi para sa bulsa. Ano sa tingin ninyo? Propaganda ba ito o truth? Poll in comment section mga kaibigan. Okay, mga kababayan. Sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, balik tayo ha. Defensor's third complaint, rejected. Ha? Unlike the weak first one na mabilis tinanggap. Sabi niya, ironic na challenge ako to prove weakness. Pero sabi nila, all complaints baseless. Hindi na refile sa House, dadalhin sa Supreme Court. Parang basketball, foul shot to SC para fair play. Siya ay principal si defensor po, rejecting offers to rejoin government. Para sa mga kabataan, this is how you fight systemic issues. Global Pinoys need transparent government. House majority blocks truth, democracy in danger, mga kaibigan. Okay? Ito ay hindi lang kay defensor o PBBM. This is all about corrupt practices continuing if weak cases prevail. Other filers like Nery Colmenares, Chavit Singson join. Parang Avengers versus Thanos, pero Thanos is corruption. Para sa mga kabataan, vote wisely sa 2028. OFWs, this affects remittances impact. To sum it up, hindi huli sa kasinungalingan si defensor. Siya'y fighting for truth. Ang impeachment, hindi propaganda. It's a call for accountability versus PBBM's alleged corruptions. Facts over fiction. Thanks for watching. Like, share, subscribe. Next episode po natin, more on politics. Kita-kits, mga kawok with Lan. Mabuhay ang Pilipinas.